Po yung drug war ng ating present administration ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi po ni Abante, kasi kung may mga nangyari man namatay, legit po yung operation. Totoong lumaban. Hindi yung tulad ng previous administration, talagang may utos. Kill po yung utos. Kaya nga po umabot ng 20,000 plus. Ngayon, ayaw nilang harapin yung congressional investigation. So ito mga kabanat, no, i-share ko lang sa inyo itong video na itong vlogger na ito. Dati ay puring-puri ito kay President Duterte. Puring-puri ito kay Presidente. Pero ngayon, parang kinokontra niya na si President Duterte. Kahit yung tinatawag na war on drug mga kabanat, ay kinokontra niya na. Dati puring-puri ito eh. Ngayon, sinisiraan niya itong mga Duterte, no? Kahit dito sa war on drug, dati once nga magsalita ito si Pabilio, kilala niyo si Pabilio, itong anti-Duterte talaga na pare, no? Magsalita lang ito sa social media, kinokontra niya eh, no? Ngayon, kinukuha niya na. Grabe, ha? Grabe talaga. Hindi ko magits talaga, no? Hindi ko mag-gets talaga kung anong nangyari sa tao nito na napakabalingbing. Ako mga kabanat, binoto ko si President Duterte, binoto ko si President Marcos. Ako, pumapuna lang ako pag may nakita. Kinontra ko rin si President Duterte noon eh. Noong panahon ng pandemya kasi yung sa halangan ng DOH na utos ng utos siya doon sa bili ng bili kasi marami naman talagang mga kababayan natin ayaw mapag-vaccine pero no choice dahil yun ang atas natin gobyerno na nangyari sa atin kahit hindi natin gusto. Pero yun lang, no? Pero yung dati ipinagtanggol mo, lalo na yung war on drug, ngayon kinokontra mo mga kabanat. So panoorin niyo itong sinabi ni itong Dante Maravillas ito. Talagang kung nasundan niyo ito mga kabanat, itong taong ito, talagang pinagtatanggol, mayroon pang nalalaman to dati. Bawat show ng video niya, no? Nag-introduce yung bago pupasok yun sa kanyang live. Nagla-live kasi dati yan, lalo na yung ini-introduce niya kanyang gamot, no? 2016, mga 2017, di ako magkakamali. Early 2017, nag-i-start ng mama ito magbablog at suportado niya na si President Duterte. Lagi pang gumagano, no? Kasi ang sign ni President Duterte parang ganon. So ngayon ito yung opinion niya. Po yung drug war ng ating present administration ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi po ni Abante, kasi kung may mga nangyari man namatay, legit po yung operation. Maganda daw yung itong war on drug ng current administration. Ibig sabihin ito yung pamumuno ni President Bongbong Marcos kumpara doon sa panahon ni President Duterte. Bakit ito? Bakit nasabi niya ito? Panoorin niyo ito. Totoong lumaban. Hindi yung Totoo daw lumaban itong mga namatay sa panahon ni President Bongbong Marcos. tulad ng previous administration. Balik natin konti. Nung previous administration, iyon ay panahon ni President Duterte. Anong nangyari daw? Tulad ng previous administration, talagang may utos. Kill po yung utos. May utos daw. Kill daw yung utos. Referring yun kay President Duterte na gusto niyang palabasin na si President Duterte nag-uutos ng kill. Panoorin pa natin. Kaya nga po umabot ng 20,000 plus. Ngayon, ayaw nila. Umabot daw ng 20,000 plus yung namatay. Yan ay datos ng mga anti-Duterte. Pero noon, ngayon kino-cover niya na. No? Ilang harapin yung Ang sa akin lang dito, ang mali lang itong vlogger na ito. Alam niya ang totoo eh. Alam niya. Ay yung war on drug ni President Duterte noon, nakapokus siya sa war on drug at ang sumuko doon mga kabanat, halos milyon. Ikumpara natin sa time ni President Bongbong Marcos. Halos magdadalawang taon na si President Bongbong Marcos. Magtatatlong taon na. Next year, magtatatlong taon. Palagay natin, 2 taon. Ikumpara mo sa nahuli na pasuko sa panahon ni President Bongbong Duterte. Di ba? Hindi mo talagang makita mo talaga na itong mga ganitong vlogger mga kabanat, hindi mo talaga mapagkatiwalaan. Parang balingbing, sobra mga kabanat. Hindi niya nakikita yung magandang naidulot ng war on drug ni President Duterte. Ang problema kasi, sumasakay
sumasakay. Kung sino yung popular, sumasakay itong taong ito. Kung saan siya, kumbaga, saan siya kumukuha ng, ewan ko, ako, suportahan ko naman si President Marcos, no? Pag makikita ako daw hindi ako sang-ayon, pinupuna ko. Pero yung dati ipinagtanggol mo, lalo ng war on drug, ipinagtanggol niya yan noon. So ngayon kinokontra niya na. At dati yung mga taong kinamumuhian niya, hindi ko lang kasi napasingit, pati si Pabilio sinisingit niya dito eh. Kaso hindi ko lang sinama dito, may binasa sa kasi dito. Ngayon kinukuha niya na. Dati kahit si Senador Bato ay pinagtanggol niya yan, ngayon kinokontra niya na. Hindi ko alam kung ano nakain ng taong ito. Oh? Ito, kinukuha niya kay Pabilio. Sa akin, ako wala akong problema kasi marami akong nakausap ng mga tao na napakaraming nagpapasalamat sa war on drug ni President Duterte kasi yung iba talagang nabagong buhay, natakot eh. Natakot sila at nagbago talaga. Marami akong makausap ng ganun. At saka yung war on drug ni President Duterte, maraming nagsabi napakalaking bagay. Yung titingnan mo sa buong. Ikumpara ba naman niya sa panahon ni President Duterte? Tingnan mo namang nahuli sa ngayon. Ikumpara mo yung approach ng war on drug kumpara sa approach ng war on drug ni President Bongbong Marcos. Sige nga, paghambingan mo. Sino yung aggressive? Yung panahon ni President Duterte, focus sa war on drug. Ang panahon ni President Bongbong Marcos, banding-banding lang, ika nga. Nakaraan, talagang pati barangay, gumagalaw eh. No? Pati sa mga barangay. Ngayon, tingnan mo, magmasid ka. Di ba balik naman sa dati? Ito yung ayaw ko sa mga vlogger ng ganito mga kabanat eh. Hindi ko nga gets, nakakatakot mga ganitong vlogger na walang isang paninindigan. Dati ipinagtanggol mong isang tao, lalo yung war on drug. Okay lang sana kung kinukontra niyo si President Duterte sa mga bagay na iba. Kinukontra ko rin si President. May time talaga nga pinupuna ko si President Duterte, lalo na doon sa hindi niya pagtulot sa ivermectin. Yun nga ang dahilan, no? Dahil nga sa ipinagtanggol natin ng ivermectin, ang channel ko dito sa YouTube ay nawala. No? Pero nakikita natin, yun ang punto na kinontra ko si President Duterte. Pero sa ibang bagay, lalo na sa war on drug, dahil nasubaybayan ko naman yung war on drug kasi 2016, pag upo mismo ni President Duterte, ay nagbablog na tayo. At kasama ko itong taong ito. Dati kasi hindi naman, ang purpose kasi ng vlog niya ay parang may binibinta siya ng pangpakinis daw di umano sa mukha. No? Mayroon siyang binibintang pangpakinis sa mukha eh. Tapos, sinusundan niya yung mga ni President Duterte. At saka bago nga mag-start, siguro pamilya, gumaganon pa siya. Ngayon, kita nyo, yung ipinagtanggol niya noon ay kinokontra niya ngayon. Ito yung masakit eh. Okay lang sana kung kinontra niya si President Duterte o yung mga Duterte sa mga bagay na latest at hindi niya pa pinagtanggol. Ang problema kasi, noon ay pinagtanggol niya at ngayon ay kinokontra niya. Yun ang di ko talaga maintindihan. No? Yan ay mayroong talaga. Sabi ko, walang kakwinta-kwintang ikaw nagbablog, no? Wala kang paninindigan. Kung sunod, in short, ay sunod ka sa agos. Kung saan nakita mo yung may potential ka, kumita ka. Tingnan mo yung vlog natin ngayon. Wala tayong income dito sa vlog. Nag-vlog na, wala na. Kasi sa panahon ni President Duterte, totoo lang, sa panahon ni President Duterte, mas maganda yung natin doon sa vlog kasi maraming views tayo. Ngayon sa panahon ni President Bongbong Marcos, wala na. No? Kumbaga, sa pasalamatan ko kay President Duterte, napakarami. Pero may time talaga na pinupuna ako sa President Duterte. Kung kung mali, ay mali. Pero sa war on drug ni President Duterte, wala akong question doon. Yung mga namatay, totoo naman talaga, hindi naman 100% yung war on drug. Hindi talaga maiwasan yan na may mga pulis na iskalawag until now, di ba? Sa mga iskalawag ng mga pulis, once nga nag-declare kasi ng siyempre yung mga pulis, maglilinis yan. Di ba? Talaga, titingnan mo, marami na mga naparusahan ng mga pulis, maraming nakulong nga eh. Iba nga, sampahan ng murder. So, nandun na tayo. Pero, pati ang Pangulo, kukwestiyonin mo, at sasabihin mo na parang mali yung ginawa niya at pinaghahambing mo pa na mas maganda daw yung panahon ni President Bongbong Marcos sa tinatawag yan sa war on drug. Tingnan mo naman, ito bang approach ni President Bongbong Marcos sa war on drug ay kagaya ng approach na ginawa ni President Duterte? Ano bang pangalan ng
pakipaglaban ni President Duterte sa war on drug. Normal lang naman na crime ang ginagawa ngayon eh. Parang ano lang yan eh. Parang kung mayroong nagdisgrasya, o puntahan natin mga pulis. Yun lang. Hindi, unlike na sa panahon ni President Duterte na talagang to all force sila. Halos nagta-traffic na sila sa kalsada eh. Nanguhuli talaga, may mga bypass operation pa. Oh, subo, may mga bypass. Unlike noon, talagang napakalayo. Tapos ikukumpara mo, oh, napakabulok, no? Ito yung napapansin ko ngayon sa mga vlog niya, nakikita ko sa post sa social media kasi nakapalo din ako. At saka noon, may permission ako sa kanya na minsan may mga video ito, kinukuha ko at ina-upload natin sa ating YouTube. Lately, ay hindi na ako kumuha, kaya parang may ano na siya, no? Dati kasi wala itong YouTube channel eh. Itong si Dante Marbillas. At hindi ito kumikita dati sa pagbablog. Kumikita lang ito sa kanyang mga binibintang gamot o pabango o yung paganda sa mukha. Lately kasi nagkaroon ng vlog. Ito yun. Nung nagkaroon na siya ng vlog ay nagsisigwi na siya, no? Nagsisigwi na siya at nung nagkaroon ng eleksyon, no? Nung nagkaroon ng eleksyon, okay pa ito, lalo nagtandem si Sara Duterte at saka si Bungmor. Ganda nitong vlogan, pero ang takbo niya. Tsaka totoo lang, pareha yung middle name namin ito eh. Yung apelyido niya ay middle name ko. Hindi ko lang alam kung kamag-anak ito ni Mama. Kasi Maravillas din yung middle name ko eh. Hindi ko lang alam kung kung anong relative, no? Kasi kung sa ilong, sa noo, halos kapareha kami. Oh, makunot-kunot. Isa ugali kaso sa paninindigan, napakalayo ako. May time na kinunta ko rin si President Bongbong Marcos, no? May time din na kinunta ko si President. Kung nakikita ko kasing mali, dapat punayin mo. Hindi yung mga bagay na dati mong ipinagtanggol, no? Mga ginawa ipinagtanggol ng isang administrasyon, kinalaunan ko ikaw mismo ko kontra ay lumalabas na wala kang bayag diyan, mga kabanat, no? Ako pinagtanggol kong war on drug ni President Duterte, ang till now ipinagtanggol ko na walang masama doon, no? Walang masama doon. Kahit nasabihin na kahit makulong pa yun si Presidente, kasi kung talagang ang nasa gobyerno ngayon ay talagang hinahabol siya eh, no? Hinahabol siya eh. No? Kasi halo naman talagang pagka-politika yung gobyerno natin, hinahabol siya, nandoon na tayo, no? Halimbawa, makulong man, pero ako nanindigan na yung walang masama doon. Tama yung ginawa ni President Duterte na yung droga. At kaya ngayon, ang iba, no? Malamang yung mga drug lord, yung mga may malaking puhunan dyan sa droga, ay gumagamit din ng kasangkapan para madiskaril itong si President Duterte. Once kasi ngayon nagpahayag si Vice President Sara Duterte na itong mga lalaki ay mga lalaking kapatid niya ay tatakbo na pagka-presidente. Ngayon ay sigurado gagalaw na naman yung nasa ilalim. Kasi hindi naman talaga, lalo na si Pulong, no? Si Baste. Kasi si Baste parang siya yung kung tumakbo yan ng pagka-presidente, parang siya yung sa kumbaga yung pananalita ay kahalhalin tulad yan kay President Duterte. Sigurado yan, gagalaw na naman yun sa baba, didiskarili na naman niya. Kaya nga sinisikap nilang di ba? Totoo lang, ang kinasuhan nila si President Duterte, di ba? Sa ICC. Ngayon, nakikita nyo, pating si Sara Duterte, ultimo si Basti, kasama, di ba? Talagang lahat gusto nilang durugin para sa 2028 election ay malaya sila. Di ba? Malaya sila. At ito naman mga vlogger nito, nagpapagamit. Wala namang issue kay President President Bongbong Marcos eh. May nakita ba kayong nagsasalita si President Bongbong Marcos ng Wala. Kasi itong sa ilalim naman ni President Bongbong Marcos, ginagamit nila yan kasi may mga personal interest yan eh, di ba? May personal interest yan na para nakaupo dyan sa kung saan naman, kung sinong sa taas, doon naman yan kakapit talaga eh, di ba? Doon naman talaga ganyan ang sistema sa ating politika. Kung sino yung nakikita nila may pakinabang sila, doon sila. Di bali ng paninindigan, wala. Di na nila iniisip nila yung paninindigan nila na dati pinagtanggol nila yung halimbawa yung war on drug, no? Pinagtanggol nila, tapos nung natapos yung termino ng kanilang pinagliling, halimbawa si President Duterte, kukontrahin na nilang war on drug. Mali yun, napipilitan lang kami, parang ganyan ka desperado yung ibang mga natin, at lalo ibang mga vlogger, desperado, hindi marunong manindigan, mga kabanat.
kagaya nito, di marunong manindigan ito mga kabanat. Kilala ko ito dahil sinusundan kong vlog nito eh. Sundan ko, kilala ko na ito talaga. Kilala ko na ito yung ano niya kasi halos ilang taon kong sinundan itong ganitong ano niya. Pero ngayon nakikita sa mga post niya, binibira niya si Inday Sara Duterte, natutuwa pa siya na parang kinokontra niya yung pamumuno ni Vice President Duterte sa DepEd ika nga. 'Di ba? Parang dami niyang question, no? Kung ano-ano, mga kabanat. Yun ang tapos ito ngayon sa war on drug, no? Parang tuwang-tuwa pa siya na si President Duterte at sinabi niya pa na may utos daw nga kill, no? At unlike kay President Marcos na legitimate daw yung mga namamatay sa, imagine mo mga kabanat. Imagine mo. Kaso lang ang problema ko nakikita ko dito, si President Marcos marami din akong puna eh. Bagamat binoto ko siya, marami siyang pangako, no? Marami siyang pangako na hindi niya talaga natupad eh. Marami siyang pangako. Unlike yung kagaya ng nuclear power plant. Pinangako niya yan eh. Ako, pinagtanggol ko doon. Hindi ako naniwala na 20 pesos may baba yan eh. Talagang in realidad talaga, kung gamitan mo talaga ng common sense, hindi mo talaga magagawa yan eh. Nandiyan na tayo kasi pataas. Wala namang bagay ngayon na pababa, kundi pataas eh. No? Paano tayo eh? Kumbaga yung mundo patanda ng pantanda eh. Wala namang bibilihin. Wala, in realidad talaga, huwag kang aasa yung bilihin ay bababa pa. Yun ang realidad mga kabanat. Pero yung mga pangako sana, gaya ng sinabi niya, agriculture, tutulungan niya. Tapos yung nuclear power plant, pababaan yung presyo ng kuryente, o hindi kaya stable niya, no? Hindi yung tingnan mo ngayon, pag tumaas, halos sa grabing taas eh, di ba? Doon yung mga pangako na medyo nadidismaya ako. Although yung ibang mga pangako, alam naman natin, no? Sana nakikita natin dahan-dahan. Hindi yung ang tinutulungan mo yung mga bagay naman na talagang walang impact sa kabuuan, no? Kaya yung ngayon, kung ano-anong nakalungkot mga kabanat, no? At saka yung West China Sea, huwag niyo masyadong gatungan. Huwag kayong gatong. Naging matalino kayo dahil nga alam niyo pag nagkagira yung halimbawa, yung ginira tayo ng China, no? Huwag kayong mag-release sa tulong ng USA. Magsilbing aral yung nangyari ng ibang bansa na nagira, tapos yung Amerika anong gagawin nila? Anong gagawin ng Amerika? Tutulong 'yan, no? Tutulong 'yan. Susuportahan kayo ng mga baril eh. Sige, bigay kayo ng baril, bigyan ko kayo ng mga baril, nakipagpatayan ko diyan. Pag napulbos kayo, di wala. Ayun na, tingnan mo ng Ukraine, tinulungan nga nila sa pamamagitan ng pag-support ng mga armas. So, tayo naman yung nakipagpatayan. Okay lang sana ako masasabi, sige, kami, papadala namin yung 300,000 namin ng mga sundalo. Kasi ang Amerika, kukunti lang naman talaga yung no? Ang sundalo yan, hindi naman karamihan, no? Padala namin yung halos 300,000 namin ng mga sundalo, papadala namin diyan. Papadala namin diyan sa inyo sa Pilipinas. Sila yung makipaghira. Kayo mga Pinoy, stipot lang kayo diyan, behind lang kayo, kaming makipagbakbakan sa China. Ganun sana. Hindi. Tingnan yung history ng Amerika, yung binugbog nila o sut-sutan nila para maghira. Dapat maging matalino ang Pilipino. Sana itong mga senador naman dapat nag-aaral kung paano nila mapahupa yan. Gumawa ng batas, makipag-usap sa China. Hindi yung nagyayabangan, akala. Kasi kung dalhin natin sa sindakan, wala talaga yan. Hindi. Piling nyo, mapasindak yung China. Mapasindak nyo. Sa laki ng bansa na yan, sa yaman ng bansa yan, sa lahat ng technology, mayroon sila, mapasindak mo. Hindi nga naniwala yan sa itong pinanalunan natin sa Habitat Tribunal eh. Di ba? Hindi nga nanalo yun sa ICC. Hindi nga, ano ba tayo yun? Yung, nung nanalo tayo sa, nung panahon pa ni Pinoy, hindi nga yun na natinag eh. Yun pa kayang paninindak. Hindi mo masisindak ang China mga kabayan dahil alam nila itong bansa natin napakaliit. At alam nila kapag nagkagira man lang, hindi naman talaga makikialam yung Amerika. Hindi yan. Hindi makikialam yan mga kabanat. Parang yan, parang Ukraine. Nagsusupport lang ng baril.
nagdadakdak lang sa social media. Sabi, oh, yung ginawa ng China ay ano yan, labag yan sa karapatang pangtao. Yun lang. Pero tayo, unti-unti nang napopulbos. Maghanap sana, no? Maghanap, may mga senador, naghahanap ng paraan kung paano umano yan. So, kumbaga, kung sa tingin ko, ako na akong titingnan, yung nangyari dyan sa West Philippines, hindi mo na talaga mababawi, no? Yung island dyan, wala na yan. Siguro ang gagawin dyan, makipag-usap naman mismo talaga sa head ng China na anong sistema ng pagpanguha ng isda dyan, no? Mayroon talagang kasunduan kung anong sistema. Halimbawa, mangunguha ng isda yung part ng China, mangunguha yung isda ng part ng ng Pilipinas. Anong posisyon, anong dapat gagawin, anong kumbaga yung paanong patakaran dyan, yun sana. Kasi kung talagang amin yan, sabi mo ng China, amin yan. Oh, si Goliath ba papayag na ibigay yung papayag yan, no? Na ang nagki-claim ilanggam lamang, no? Elepante versus elepante versus kambing. Sa palagay mo, itong kambing, pag hiningi niya yung niya, ang kambing ito, mananalo sa elepante. 'Di ba? Dapat maging hindi yung puro kayo daldal, ko lang, puro yabangan. Lalo na ito, ang yayabang. Ang yayabang no? Kung napapanood dito video niya mga kaban, siguro napanood niyo na rin ito, no? Kino-comment lang ako dito sa mga sinasabi niya kasi dati naging kasama ko ito sa panahon ng pagtatanggol kay President Duterte. 'Di ba? May mga logo pa ito na agila kasi ang agila, no, may mga logo pa ito Talaga may logo itong gumaganon oh. Matapos yung gumaganon pa siya bago mag-start, bago matapos mayroon pa Duterte, ibig sabihin kasi ang sign ni Duterte ganun So ngayon kinukontra niya na, nagaganon na siya. 'Di ba? Ang labo mga ganitong vlogger, walang paninindigan mga kababayan. Kaya hindi mo masasabi ang kredibilidad ng ganitong mga vlogger na kung saan kita nilang popular, doon sila. Di bali yung pinagtanggol nila noon ay makalimutan na nila mga kabanat. So yan lang ating video. Maraming salamat.